Dapat sa inyo makulong. Lahat ng pinagdaanan ng mga bata, sana maranasan nyo. Sobrang hirap na nila. Si Coco, hindi niya man naranasan yung masarap ng buhay niya. Mula sa nanay niya hanggang sa'yo. Hanggang sa stepmother niya. Ganun yung naranasan niya. Tapos, ikaw pa yung makapalang mukha. Kapal ng mukha mo. Kami pa yung pagbibintangan mong ganon. Wala kang kwentang magulang. Nasa studio po natin si Gemma Galang. And kasama niya po si Joshua. Humihingi po siya ng tulong na makuha ang kanyang mga pamangkin mula po sa kustudiya ng madrasta po nito at tatay nito. Idol, na makatay po kasi yung isa niyang pamangkin dahil po sa pambubugbog nung madrasta. Ang dami po niyang galos, sugat, nangayayat na po yung bata sa pangangalaga po ng madrasta. Puno po ng pasa. Si Coco. At meron po tayong medico legal, Idol Rafi. So, namatay sa bugbog yung bata na madrasta. Yes po. Oh. Base po sa medico legal, Idol Rafi, lumalabas po na meron po siyang hematoma, multiple on bilateral arms. Diagnosis po nito, multiple physical injury secondary to physical abuse. Opo. Okay. Ngayon po, yung dalawa po kasing kapatid ni Coco ay nasa pangangalaga pa daw po ng madrasta. Ma'am, magandang hapon po, auntie. Si auntie ito. Magandang hapon po, Idol. Opo, ma'am. Yung dalawang kapatid pa po nila, nandun pa po sa madrasta. Hindi, pero yung tatay po muna niya. Kasama pa po. So magkasama si madrasta at saka itong father nila. Opo, sir. So, ilan pa sila magkapatid lahat? Bali 5 po, sir. Yung isa yung namatay ngayon. Opo, yung Tapos ngayon, ito yung nagkasama ngayon. may isa pa po doon sa amin. Meron pa isa doon sa inyo. So, 3 at meron pang 2 na iwan ngayon doon. Opo, sir. Sa madrasta, Opo, sir. nakasama yung tatay. Opo, sir. At gusto niyo pa makuha. Kung pwede po sana, sir. Kasi napapabayaan po sila. Teka muna, first things first. Nung namatay sa bugbog, yung bata at ang pumatay ay si madrasta, ano pong ginawa ng mga kinungkulan? Nakakulong ba yung madrasta ngayon? Hindi pa po. Kasi po hindi kami nakapag-file kaagad. Kasi po nung kinuha ko po siya, bali namatay po siya sa puder ko, sir. Kinuha ko po siya ng August 9. Tapos po, August 10, pinamedical ko po kasi nakita ko po marami siyang bugbog. Okay, so nasa custody niyo po yung si Coco. Opo. Okay, August 9 so po. paano po nabugbog ng madrasta kung nasa custody niyo po? Hindi po, nung hiniram po namin, actually hiramin ko lang po. Tapos nung hiniram nakita niyo, ko po okay. po, Nung August 9, hiniram niyo Opo. po. Nung hiniram niyo noong August 9, Nakita napansin ko niyo po. na may mga pasa. Opo, ito yung po yung mga pictures. Okay. Nung August 9 po, kaya po nag-decide kami na ipa-medical legal. Rafi, meron tayong video na nagsusumbong po si Coco. Baka pwede po Sige natin nga, i-play. sige nga. Yes po. Anong pinakain sa inyo, Maripe? Ha? Sili? Yung maanghang? Pinakain niya sa'yo? Madami. Madami? Yung tulog. Ha? Natulog. Napuya. Anong ginawa niya? Napuya. Ano? Tapos? Pinakain pa akong sili niya. Pinakain kang sili? Malaki. Tapos, anong ginawa niya? Tapos? Daming sili. Daming sili. Pinakain niya sa akin. Pinakain si Coco. Tapos? Kasi ko. Ate daw akong panuin. Coco, nawa ka. Sabi niya. Tapos hindi lang niya ako. Natakot niya akong ahas. Tapos? Ang kulong niya. Pepet-pet. Saan niya kinulong? Sinong nang kukulong? Ate Joy-Joy. Tapos, Kuya Jello naman. Pag ilig niya ako. Tapos, nasipa niya ako. Saan ka niya sinipa? Ito. Ito. O sinong nangaano sa tiyan mo? Bakit masakit yung tiyan mo? Kuya Jello. Tsaka? Kuya Bonbon. Sino pa? Si Joy-Joy. Sino pa? Hindi. Anak din ng Maripe. Anong kurot nga ikaw? Sino pa? Kuya Jello. Lagi-lagi. Tapos Ate Joy-Joy. Lagi-lagi. Sipa niya ako. Itulog ako. Oo. Andun ako. Labas. Anong ginagawa sa'yo ng anak ni Maripe? Nakurot niya ako. Paanong kurot niya? Ni-straw niya ako. Nibulwatan niya. Ako. Matulis. Matulis niya ang kamay niya. Sinong matulis ang kamay? Dito. Meron ng sugat. Saan yung sugat mo? Siya yung nagbugbog niyan? Anong pangalan nun, anak ni Maripe? Anong pangalan yun, Pet? Ashley Arevalo. So, nung kinabukasan po, August 10, dinala niyo po sa ospital para ipamedical.
para po sana makuha namin yung custody. Dati po kasi kinukuha na namin, ayaw niya. Lumapit na po kami sa DSWD, wala po kaming karapatan dahil po nandun yung father nila. Sabi ng DSWD. Opo. Ngayon, ang ginawa ko po, pinamedical legal ko para may ebidensya po ako na Minamaltrato talaga. minamaltrato sila. Bata, oh. Ang inano ko na lang po, inayos ko na lang po, dinala kami sa barangay, nagkausap po kami ng kuya ko. Pumirma naman po siya, nasa amin muna. Pag andyan po siya, kukunin niya. Pag wala po siya, magtatrabaho po siya dito sa Maynila, dadalhin niya po sa amin. Okay na po. Nung 12 po, nagkwento po yung bata, nagulat ako na binubugbog po pala silang ng ganun. Nakuhanan ko po ng video, yan po yung mga videos. Okay. So, paano po yung namatay yung bata? Kailan po Nung namatay ano si po, Coco? nung 13, pina-check up po namin. Okay. Dinala po namin sa pedya. Mm. Sabi po ng pedya, kailangan ng surgeon kasi po, grabe na po yung bata. Dinala ko po sa ospital. Sa surgery. Opo. Okay. Dinala ko po sa Bakit ospital. po din sa ospital? Meron kayo nakita? Sabi po ng pedya, nung pina-check up po namin sa amin. Okay. Bakit po isa surgery? Ano na po? Kasi po, lumalaki po yung tiyan niya. Kaya dapat Tapos ipa-surgery nahihirapan na. po siyang huminga. Okay. Tapos po nung 13 ng gabi, dinala po namin sa ospital. Tapos na-admit po kami ng 14. Mhm. Tapos ang dami pong chinek sa kanya. Tapos nung 17 po, nawala na po na siya ng hininga. Kasi hindi na po nakayanan yung infection sa dugo. Dahil sa pambubugbog. Sabi po ng mga taga-DSWD, hindi pwedeng mapunta sa inyo yung Yung pag-alaga. Yung dalawa kasi nandiyan pa yung tatay. Bago natin kausapin DSWD, naka-standby lang si Asek Romel Lopez, DSWD spokesperson. Kausapin natin mo si Madrasta, si Marife Abagon. Ma'am Marife, magandang hapon po, madam. Hello po, sir. Alam niyo po, yung sa ginawa niyo po doon sa stepson ninyo, ipakukulong po namin kayo. Makukulong po kayo, madam. Bali po yung nangyari po sinasabi na lang yung sili. Ano po yun? Bicol Express, yun yung sisiling talagang yun. Yung inulam po sa bahay, Bicol Express, sa tunod po yung ulam ng bata. Kaya po, inano po ng kapatid ko, sinabi niya na pinapakain ng sili, hindi naman po pinapakain ng sili ng bata. Yung po, sinasabi na tinutusok sa likod, ano po yun? Teka muna, sir. Mas naniniwala ka sa kinakasama mo ngayon kaysa sa mga anak mo. Na meron namang may ebidensya na may mga pasa na ito mga anak mo at hindi lang isa, kundi lahat ng mga anak mo na 5 nagsasabing sila ay sinasaktan. So lahat ng mga anak mo ay sinungaling at ang hindi lang sinungaling at santo ay itong iyong kinakasama ngayon? Alin po? Yung... Sir, ulitin ko sir ha, lahat ng mga anak mo, kinukundi na itong si Marife na nananakit po sa kanila, pinagmamalupitan sila. Ngayon, ang sinasabi mo sa amin, sinungaling itong mga anak mo at ang nagsasabi ng totoo, itong santo na kinakasama mo? Namomonitor ko naman po araw-araw, nag-video call po ako araw-araw, sir. Sir, bakit magsisinungaling yung mga bata? Sa anong kadahilanan? Bakit po sila magsinungaling? Hindi po nagsisinungaling yung mga bata. Yung awak Kung hindi nagsisinungaling yung mga bata, ibig sabihin, totoo na nananakit tong iyong kinakasama. Po, hindi po siya nanganakit. Kung sabi mo nga, ikaw naman. Sabi mo nga, ikaw na mismo nagsabi na hindi nagsisinungaling ang mga bata. Tama? Yan po, yung sinasabi ko po, yung... Alam mo sir, pati ikaw makukulong dito. Tawagan mo si Atty. Garrett, pati ikaw isama ko sa makukulong dito. Kinukonsinti mo itong ginagawa ng iyong kinakasama. For all we know, baka mamaya kasabot ka pa sa pananakit. Sige ka, hirit ka pa? Marife, o bakit mo binugbog itong bata hanggang sa mamatay, itong si Coco? Ay, hindi man po, sir. Kasi kinuha ko sa amin yung bata. Ano na po yan? May pinalo ko ng ate. Pinalo sila po na malo? Yung ate niya pong pangatlo po. Kasi po inihian daw po yung damitan. Ngayon po, papasok sa school yung bata, basta daw at saka mabaho daw yung damit niya. Pero po, sir, hindi po ako namalo, sir. Kasi, po yung mga bata malambing po sa akin. Mahal na mahal ko po mga yan. Mas mahal ko pa yung kaysa mga anak ko. Pati ako pinagluloko mo. Lokohin mo yung lelo mong panot. Wag po ako. Lahat ng mga bata, 5, kinukundina ka na ikaw ay nananakit, nagpapakain ka ng sili at nagpapakita pa ng pasa, tapos mahal na mahal ka. Kung mahal na mahal ka, pinupuri ka dapat nila, hindi ka nila kinukundina, hindi ka nila pinagsasabihan na nagmamaltrato. Kasi 5 po yung anak ni Joseph. Nandito po sa akin ang 2. Tapos yung nga po, kinukuha pa rin po. Ma'am, bakit mo pinapakain ng sili itong bata bago siya namatay? Ba't mo pinapakain ng sili? Sir, yung po, sir, nagatapo ako ng sili noong time. Tapos po, nakikita ko ng bata yung hinihiwa ko po yung green na sili. Tinanong ako kung arog daw yun. Sabi ko, sili. Tapos ngayon po, sabi kong ganyan, naulam natin. Tapos nagtikim po yung bata noong naluto na. Tapos sabi niya, maanghang pala ma. Tapos sabi ko sa'yo, maanghang. O sabi ko, mag-inom ka ng tubig. Tapos kain ka ng asukal. Pero yun lang po, sir. Wala naman po akong ginawa sa bata. Okay.
Sige, alisin mo natin yung sili. Itong pambubugbog sa bata na hanggang sa lumubo ng tiyan dahil sa sobrang pambubugbog, ay may kagagawan ate niya na bata rin. At hindi ito matanda na tulad mo. Hindi po, sumakit po kasi ang tiyan ng bata, sir, noon time. Ma'am, sabi nga sa diagnosis ng doktor sa medico legal, kaya lumubon siya ng bata sa pambubugbog. Eh, hindi naman po binubugbog. Talagang lang po yun, napalo po ng ate na. Ano pang pinampalo mo sa bata? Pinalo po ng ate niya ng hanger. Hanger Yun lang ng po. ilang Opo. beses mo pinalo ng hanger? Ay, hindi naman po ako nagpalo, sir. Si yung ate na. Yung Nasagot ate? naman kasi ng PSW. Teka muna, so lahat ng mga pasa nitong bata, kasi ang daming pasa sa katawan eh, bugbog sarado to eh, pati sa tenga, sa likod, sa binti, pati sa ari, pati yung ari ng bata, meron pasa. So lahat ito, ate niya may kagagawan. Yung sugat po, sir, yan, yung sinasabi po nilang taon. Talagang gumakiling po, tapos meron pong tutubo. Naku ma'am, grabe to, pati itong ari ng bata, siguro baka ano to, sinesexually abuse nyo pa po siguro itong bata. Tinali po. Tinali? Po. Siya po yung tanongin nyo. Pwede daw po magsalita ay. Pero, Sino nagtali ng putong-tong ni Coco? Maripe, Oh, kita mo yan? Tinali mo yung ari ng bata. Doon tama po, kahit po si father ang legal guardian ng mga bata, pag ang bata po, ay nai-endanger na po doon sa kanilang pangangalaga o sa pangangalaga ng kanyang kinakasama. Tama po kayo, ang DSWD po ay may karapatan na po mag-intervene. Maaari po namin kunin yung mga bata, dalhin po muna namin yan sa aming care facility. And then after noon, pag ma-make sure namin na maakis yung bata, maaari po namin i-reintegrate ito sa next of kin o maaari sa susunod na kamag-anak na willing po silang tanggapin. Ayun, in this case, meron man pong auntie, naiyak tuloy si auntie, auntie po ng mga bata, kapatid po ng lalaki, at matagal na po nag-alaga at napakalaki ng concern niya sa mga bata. So pwede po, pwede. Yes, tama po, Senator. Ito po ay ginagawa natin hindi po para paghiwalayin yung mga bata dun sa kanilang biological father. Narinig ko naman po, masyadong busy sa trabaho, baka hindi na po namomonitor yung nangyayari sa kanyang mga anak. Ito po ay ginagawa natin hindi para sila paghiwa-hiwalayin. Kaya lang po, kung nai-endanger na po yung mga bata, ginagawa po natin yung pagkuha sa kustodiyan ng mga bata at pagsasaayos sa kanila at pag-reintegrate sa kung sino man ang may karapatan. At syempre, may kakayanan na sila'y pangalagaan para po ito sa best interest po ng bata. Hindi po pwede na may masasaktan at lalong-lalo na po may madidiskrasya ng mga bata sa pangangalaga kahit po ng kanilang kabag-anak o ng kanila pong mga stepmother o stepfather po. Okay. Sige po, sasamahan po namin sa inyong tanggapan, ASEC, itong si auntie kasama yung mga pamangkin niya para kayo pong gagawa ng assessment evaluation kung ano po narapat para sa mga bata. Salamat po, ASEC, sir. Correction. Yung anak mo hindi ko ginawang trabahante. Trabahador. Sir, mananahi po kasi ako, sir. Siyempre, tumutulong po silang mag-trim. Yung mag-trim po, magtanggal lang po ng sinulid. Siyempre, tutulungan po nila ako. Okay. Single parents din po ako, pero gusto ko po silang kunin tsaka tinutulungan. Natutustusan niyo po siya. Ma'am, nakikita kong pagmamahal niyo sa kanila naging emotional. Kakitang-kita naman po talaga na mahal mo itong mga bata. Kaya nga po, most likely sa inyo po mapupunta dyan at ilalakad po namin. At siyempre po, ma'am, dadaanan tayo sa proseso to DSWD. Okay na po yan. Okay? Sige, may last word ka dito kay Joseph, sa kapatid mo. Dapat sa inyo makulong. Lahat ng pinagdaanan ng mga bata, sana maranasan nyo. Sobrang hirap na nila. Si Coco, hindi niya man naranasan yung masarap ng buhay niya. Mula sa nanay niya hanggang sa'yo. Hanggang sa stepmother niya. Ganun yung naranasan niya. Tapos, ikaw pa yung makapalang mukha. Kapal ng mukha mo. Kami pa yung pagbibintangan mong ganon. Wala kang kwentang magulang. Sir Joseph, kayo ho ba ay nagda-drug, Sir Joseph? Hindi po, kahit na po drug test po ko, hindi po ko nagda-drug. Si Marife po ba nagda-drug, Sir Joseph? Hindi po nagda-drug, sir. Okay, sige. Ma'am Marife, bago namin kay bitiwan, meron pa kayong gustong sabihin, Ma'am Marife? yung ating po sana, yung anak po ng mga Joseph, inisaayos ko na po, sir. Kasi, nung sa kanila po yung mga bata, sir, hindi po nila pinag-aral. 4 years po. Hindi po nila pinaaral. Ngayon po na nagsama kami ng Joseph, ginawan ko po ng paraan para po makapasok ang mga bata kasi gusto daw po nila mag-aral. Okay. Yun Tapos lang. po, sir, kinukuha po nila. Tapos binibigay ko naman po, sir, yung mga bata sa kanila. Okay. Pag ano po, binabalik din. Okay. Sige po. Yun lang po. Opo, sir. Sige. Salamat po, Ma'am Marife. Bahala na po sa inyong batas. Bahala na po sa inyong korte. Okay, Ma'am? Opo, sir. Magandang hapon po, Madam. Sir, may trabaho po yung kuya ko, sir. Anong pinapakain sa inyo? Ano yung pagkain nyo doon? Isang beses lang daw po silang kumain Ano sa isang pinapakain araw. sa inyo, Joshua? Sabihin mo, anong pinapakain sa inyo?
Isang araw lang kakain. Ano? Isang beses lang daw po kumain sa isang araw. Isang beses lang sa isang araw? Anong ulam pinapakain sa inyo? Sardinas po. Isang beses sa isang araw tapos sardinas. At saka yung manok na sinasabi mo. Nagkasabong po daw ng manok. Yung laman loob po nung manok na pinansasabong. Yung mga manok na namatay sa sabong. Opo. Yung laman loob noon, itinatapon na dapat yun tapos Opo. papakain sa Tsaka kanila. may gamot po yun, sir, kasi. May gamot yung mga manok na yun eh. Antibiotics para, Opo. di ba? Yun po pinapakain. Tsaka yung yung adobong, Luwang... yung adobong aso daw po, pinakain sa kanila. Ano, aso? Adobong aso? Hawa. Kaya po nagtataka kami, yung 5 years old po, nagbabalat po yung niya, yung Nagkakagalis. balat. Opo. Oh, may nanghina ako dito. Sige ma'am,